Magandang araw muli mga bata. Ang ating pag-aaralan ay Filipino 2, ika-4 na markahan, ikatlong linggo. Ang ating paksa ay nabibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat. Layunin. Pagkatapos ng aralin na ito ay inaasahang na isasagawa mo ang mga layuning ito. Nabibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat. Halimbawa, sitwasyong pinagagamitan ng salita, context clues, pagbibigay ng halimbawa, paggamit ng formal na definisyon. Subukin natin. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Siya ay tinatawag na konde ng mga tao dahil sa kung siya raw ay magsalita at kumilos ay parang mahal na tao. A. Mahal na tao. B. Pobreng tao. C. Di kagalang-galang. Ang sagot ay tama, titik, A. Okay, number 2. Ang kanyang malawak na bakuran ay puno ng mga tanim na hitik sa mga bulaklak at bunga. A. Walang bunga. B. Maraming bunga. C. Isang bunga. Ang tamang sagot ay tama, titik, B. Number 3. Ang mga tao ay may napansing kulisap na lilipad-lipad sa paligid ng bahay. A. Isang uri ng insekto. B. Malaking hayop. C. Hayop na walang pakpak. Ang tamang sagot ay tama, titik, A. Number 4. Nasilaw siyang bigla sa liwanag na nagbubuhat sa itaas. A. Liwanag. B. Madilim. C. Naakit. Ang tamang sagot ay tama, naakit. Number 5. Ang kalansing ng mga piso at salapi ay parang matamis na awit sa kanyang pandinig. A. Tunog. B. Padyak. C. Uri. Ang tamang sagot ay tama, tunog. Balikan natin. Ikahon ang mga salitang nagpapakita ng salitang kilos. Number 1. Tumakbo ng mabilis ang magnanakaw. Ang salitang kilos sa number 1 ay tumakbo. Number 2. Umiiyak ang kanyang inay dahil sa pagkakasakit ng kanyang itay sa sakit na COVID-19. Ang salitang kilos sa number 2 ay umiiyak. Number 3. Umakyat sa puno ang ahas na aking nakita. Ang salitang kilos sa number 3 ay tama, umakyat. Number 4. Nagluto ng pansit ang aking kapatid.
Ang salitang kilos sa number 4 ay nagluto. Number 5, naligo na si Bruno bago dumating ang kanyang ama. Ang salitang kilos sa number 5 ay naligo. Basahin ang kwento. Ang tahanang may gulong. Nakasakay sa jeep ang maglola na sina Aling Luming at Renchi. Kinalabit ni Renchi ang kanyang lola. Lola, tingnan po ninyo ang tindahang yon. Bakit po may gulong? Tanong ni Renchi. Isa iyan sa maraming tindahang nag-aalok ng mga murang paninda. Proyekto yan ng ating pamahalaan. Mamaya ka na lamang magtanong pagdating natin sa bahay. Mas maiintindihan mo ang mga sagot sa iyong tanong. Payo ni Lola Luming. Nakarating na sa bahay ang maglola. Hindi nakalimutan ni Renchi ang mga bagay na gusto niyang malaman tungkol sa tindahang may gulong. Ano-ano po ang mabibili sa mga tindahang tulad noon? Muling tanong ni Renchi. Pwedeng bumili ng pagkain tulad ng karne ng baboy, baka at manok. May mga palaman din para sa tinapay. Kung minsan may mga isda, gulay at iba pa. May tinda rin silang bigas. Mayroon ding pandesal. Paliwanag ni Lola Luming. Bakit po gustong-gusto ng maraming tao na bumili roon, Lola? Tanong ni Renchi. Higit na mababa ang halaga ng mga bilihin sa mga ganoong tindahan kaysa sa iba. Ito ang paraan ng pamahalaan para makatulong sa mga mahihirap na mamamayan. Ang sagot ni Lola Luming. Mabuti po ang ginawa ng ating pamahalaan. Marami po akong nakikitang mahihirap na pamilyang hindi makabili ng pagkain sa palengke at tindahan. Mahal po kasi, wika ni Renchi. Apo tungkulin ng pamahalaan na gumawa ng paraan para malutas ang suliranin sa pagkain ng mga tao. Ang paliwanag muli ni Lola Luming. Ganoon po ba yun, Lola? Ano pa po ang ginagawa ng pamahalaan para matulungan ang mga tao? Ang tanong muli ni Renchi. Ang pamahalaan ay namamahagi ng mga libreng buto ng mga gulay na itatanim. Nagpapautang din sila sa mga magsasaka sa napakababang tubo o interes. Dinaragdagan din ang budget sa pagsasaka. Nagpapadala din sila ng mga taong magtuturo ng mga makabagong paraan ng pagtatanim. Ang masayang pagpapaliwanag ni Lola. Lola, bakit hindi na lamang po magpatayo ng mga permanenteng tindahan ang pamahalaan? Muling pagtatanong ni Renchi. Ang nais ng pamahalaan ay mabilis na makatulong sa maraming mahihirap na tao. Kung may gulong ang tindahan, mas mabilis na at mas maraming lugar itong mapupuntahan. Ang tugon ni Lola Luming. Inay, Renchi, halina kayong kumain, ang anyaya ni Aling Lita. Wow, ang dami nating ulam ngayon, Inay, ang malakas na nasabi ni Renchi. Siyempre, mura kong nabili ang lahat ng yan sa tindahang may gulong sa harap ng City Hall.
Ang wika ni Aling Lita. Nagkatinginan ang maglola, sabay silang napangiti. Mula sa ating nabasang kwento, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1, ano ang nakatawag ng pansin kay Renchi? Tama, ang tindahang may gulong. Number 2, ano-ano ang bagay na mabibili sa tindahang may gulong? Tama, pagkain tulad ng karne ng baboy, baka at manok, palaman para sa tinapay. Kung minsan may mga isda, may gulay, bigas, mayroong ding pandesal. Number 3, bakit may gulong ang tindahan ng pamahalaan? Tama, may gulong ang tindahan ng pamahalaan dahil mas mabilis na at mas maraming lugar itong mapupuntahan. At ang nais ng pamahalaan ay mabilis na makatulong sa maraming mahihirap na tao. Number 4, paano tumutulong ang pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa pagkain? Tama, ang pamahalaan ay namamahagi ng mga libreng buto ng mga gulay na itatanim. Nagpapautang din sila sa mga magsasaka sa napakababang tubo o interes. Dinaragdagan din ang budget sa pagsasaka. Nagpapadala din sila ng mga taong magtuturo ng mga makabagong paraan ng pagtatanim. Talakayin natin, basahin ang mga salitang galing sa kwentong binasa mo. Narito ang mga salita at ang kanilang kasing kahulugan at kasalungat. Number 1, mabilis. Ang kasing kahulugan ay maliksi at ang kasalungat ay mabagal. Number 2, mahirap. Ang kasing kahulugan ay dukha at ang kasalungat naman ay mayaman. Number 3, malakas. Ang kasing kahulugan ay malusog at ang kasalungat ay mahina. Number 4, marami. Ang kasing kahulugan ng marami ay sagana at ang kasalungat naman ay kaunti. Yan ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Tingnan ulit ang mga pangungusap, alamin ang kahulugan ng salitang nakasulat ng itiman. Mura kong nabili ang lahat ng yan sa tindahang may gulong sa harap ng City Hall. Ang mura ay mababang presyo. Lola, bakit hindi na lamang po magpatayo ng mga permanenteng tindahan ang pamahalaan? Ang permanente ay pangmatagalan. Kinalabit ni Renchi ang kanyang lola. Ang kahulugan ng kinalabit ay tinapik. Nagpapautang din sila sa mga magsasaka sa napakababang tubo. Ang tubo naman ay interes. Ang nais ng pamahalaan ay mabilis na makatulong sa maraming mahihirap na tao. Ang pamahalaan o gobyerno ay isang organisasyon na may kakayanan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo.
Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Kung may gulong ang tindahan, mas mabilis na at mas maraming lugar ito mapupuntahan. Tindahan naman ay lugar kung saan mabibili ang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Pagyamanin natin, gawain 1, isulat ang MK kung magkasing kahulugan, ang mga salitang may salungguhit, at MS kung magkasalungat. Number 1, ang kamyas ay maasim ngunit ang lansones ay matamis. Number 2, nabasa ng ulan ang damit na tuyo. Number 3, mabango ang hinog na mangga, mabaho ang bulok na basura. Number 4, si Jana ay marunong sa matematika, ngunit mahina siya sa pagbasa. Number 5, ayaw ko ng makunat na sitsaron, gusto ko ng malutong. Sagutan na natin. Number 1, ang maasim at matamis ay MS, magkasalungat. Number 2, ang nabasa at tuyo ay MS, magkasalungat. Number 3, ang mabango at mabaho naman ay MS, magkasalungat. Number 4, ang marunong at mahina ay MS, magkasalungat. Number 5, ang makunat at malutong ay MS, magkasalungat. Gawain 2, piliin muli sa kahon ang kasalungat na kahulugan ng sumusunod na salita. Isulat ang iyong sagot sapat lang pagkatapos ng salita. Basahin natin, hindi pumayag, lumayo, magkaaway, pabayaan, matatalo. Number 1, mananalo. Number 2, magkasundo. Number 3, sinasang-ayunan. Number 4, pigilan. Number 5, lumapit. Ibigyan natin ang kanilang kasalungat. Number 1, ang kasalungat ng mananalo ay tama, matatalo. Number 2, ang kasalungat naman ng magkasundo ay magkaaway. Number 3, ang kasalungat ng sinasang-ayunan ay hindi pumayag. Number 4, ang kasalungat ng pigilan ay pabayaan. Number 5, ang kasalungat ng lumapit ay lumayo. Gawain 3, piliin muli sa kahon ang salitang ipinahihiwatig ng mga italisadong salita sa pangungusap. Basahin muna natin bago natin sagutan. Pinagtabi-tabi, maganda, halamang gamot, tinatahian ng disenyo, panyapak. Number 1, kinulayan ang abaniko upang ito ay maging kaakit-akit. Number 2, magsuot ka ng sapin sa paa. Number 3, ornamental ang sampagita. Number 4, binobordahan ang barot saya at barong Tagalog. Number 5, yari sa pinaghabing dahon at tangkay ang abaniko. Ngayon, sagutan na natin muli. Sa number 1, ang kaakit-akit ay tama, maganda. Sa number 2, ang sapin naman ay tama, panyapak. Sa number 3, ang ornamental naman ay tama, halamang gamot. Sa number 4, ang binobordahan naman ay tinatahian ng disenyo. At number 5, ang pinaghabi ay pinagtabi-tabi.
Tandaan natin, paggamit ng context clues, ang kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Halimbawa, number 1, nagliwanag ang paligid sa pagsikat ng araw. Number 2, makitid ang tulay kaya't mahirap tawirin. Sa pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat ay mabisang paraan upang mapalawak ang talasilitaan ng isang mambabasa, tagapanood o tagapakinig. Paggamit ng formal na definisyon ng salita, karaniwang kahulugan ng salita mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. Halimbawa, ang ganda ng bulaklak sa hardin. Ibig sabihin, halamang makulay. Isabuhay natin. Alamin ang kahulugan ng mga salitang may kahon sa pangungusap. Hanapin ang sagot sa loob ng bilog. Isulat ang letra ng sagot sa patlang. Tayin muna natin. Titik A, pagtigil ng ulan. Titik B, paglalaro sa mababaw na tubigan. Titik C, namangha. Titik D, tagubilin o pakiusap. Titik E, pagbaba mula sa isang mataas na puok. Number 1, nagulat ako sa aking nakita. May ilog sa loob ng aming bahay. Ang ibig sabihin ng nagulat ay tama, titik C, namangha. Number 2, sina nanay at tatay lang ang nakalulusong sa baha. Ang ibig sabihin ng nakalulusong ay tama, titik E, pagbaba mula sa isang mataas na puok. Number 3, parang gusto ko ring magtampisaw sa ilog sa loob ng aming tahanan. Ang ibig sabihin ng magtampisaw ay tama, titik B, paglalaro sa mababaw na tubigan. Number 4, nadagdagan ang mga bilin ni nanay at tatay. Ang ibig sabihin ng bilin ay tama, titik D, tagubilin o pakiusap. Number 5, tumila na ang ulan. Ang ibig sabihin ng tumila ay tama, titik A, pagtigil ng ulan. Para sa inyong offline activity 1, basahin ang pangungusap sa bawat bilang, ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit, isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, pinag-usapan ng mga mag-aaral ang plano nila sa gagawing proyekto. A, balak. B, balat. C, bala. Number 2, sagana sa tubig ang kanilang lugar. A, marami. B, kaunti. C, katamtaman. Number 3, ang kinalalagyan ni Abraham ay isang disyerto. A, lugar. B, kinaroroonan. C, pinagtataguan. Number 4, hindi na sapat ang pastulan dahil sa dami ng kanilang alagang hayop. A, lugar na taniman. B, lugar pasyalan. C, lugar na pinagsusughan ng mga hayop. Number 5, may dalawang kawan ng mga hayop sa kanilang lugar. A, klase. B, pangkat. C, uri. At para sa inyong offline activity 2, gawin natin.
Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita sa hanay A. Isulat sapat lang ang letra ng tamang sagot. Basahin muna natin. Bago ninyo sagutan, number 1, inventor. Number 2, talino. Number 3, may likha. Number 4, biyaya. Number 5, invention. Sa hanay B naman, titik A, bagay na nalikha. Titik B, regalong natanggap. Titik C, taong gumawa ng isang bagay. Titik D, talas ng isipan. Titik E, Panginoon. At dyan nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig.